put your hands up. Everybody give him glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Oh, I gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I am found. So put your hands up. Everybody give me glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. I gotta let you know. I gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now in you I am found. So put your hands up. Everybody give him glory. Hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. And everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. Now let's sing. If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Let's sing. If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Sing. And everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. And everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. And everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. Last time, come on, let's sing. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Whoa. Say. Whoa. Lord God. Come on,
you to sing. Lost for words with all to say. Lord, you gave my breath away. Still my soul cries out, for you are holy. And as I look upon your name, circumstances fade away. Now your glory fills my heart, for you are holy. You are holy, you are holy, Lord. We'll sing evermore. My heart will sing. Above all, I live for your glory. And even if my word falls, I will sing. Above all, I live for your glory, Jesus. And lost for words with all to say. Lord, you take my breath away. Still my soul cries out, for you are holy. As I look upon your name, circumstances fade away. Now your glory fills my heart, for you are holy. You are holy. You are holy, Lord. Evermore my heart will sing. Above all, I live for your glory. And even if my word falls, I will sing. Above all, I live for your glory. Come on, let's sing. Evermore my heart will sing. Above all, I live for your glory. And even if my word falls, I will sing. Above all, I live for your glory. Jesus.
above all. I live for your glory. And even if my world falls, I will sing. Above all, I live for your glory. Evermore my heart will sing. Above all, I live for your glory. And even if my world falls, I will sing. That above all, I live for your glory. Come on. Evermore my heart will sing. Above all, I live for your glory. Even if my world falls, I will sing. Above all, I live for your glory. Above all, that's above all, I live for your glory. Come on, let's sing. Above all, I live for your glory. Above all, I live for your glory. Yes, Lord. Lord, salamat, Lord God. Continue to worship God.
softly. Yes, Lord. Lord, that's our prayer, God. That we may dwell in your house, Lord God, all the days of our life, Lord. Lord, we worship as we live our lives, Lord God. Kahit nagtatrabaho, Lord, pumapasok. Kahit nasa bahay lang, Lord God, may we dwell in your house, Lord. With you, Lord God, at your foot, Lord God. Lord, yung presence mo, Lord, yun yung heaven, Lord. Just pray, Lord God, na Lord, lagi kami nandun sa presence mo yan, Lord. Lord, na lagi kami nasa paanan mo, Lord. Yes, Lord. No matter where we are physically, Lord God, our souls will always be with you, Lord. Yes, God. Can we sing that softly one more time? There's one thing that I see, to dwell in your house all the days of my life with you. Yes, Lord. Let me stay with you. In your presence I live. In your presence I live with you. Come on. There's one thing that I see, yes, Lord, to dwell in your house all the days of my life with you. Let me stay with you. In your presence I live. In your presence I live with you. Let that be our declaration. There's one thing that I see, to dwell in your house all the days of my life with you. Let me stay with you. In your presence I live. In your presence I live with you. Come on, let's sing. There's one thing that I see, to dwell in your house all the days of my life with you. Let me stay with you. In your presence I live. In your presence I live with you. There's one thing that I see, to dwell in your house all the days of my life with you. Let me stay with you. In your presence I live. In your presence I live with you. Open heaven. Open heaven. Open heaven. We cry out for more of you. Yes, Lord. Lord, salamat, Lord, sa worship, Lord. Salamat, Lord, sa presence mo in this place, Lord. We declare more of you, Lord God, as we go through this day, Lord. This day of celebration, this day of worship, Lord. I pray, Lord God, na samahan mo kami dito, Lord God. May we always be at your feet, Lord God, in your house, Lord. Salamat, Lord. We praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Sa mga manasi, Lord.
patuloy natin silang ipanalangin as a team, individually, and syempre, yung kanilang kanya-kanya personal na buhay. And welcome po sa Church So Blessed Taytay. Sabi mo sa katabi mo, good day, magandang araw. Yan, sa team bahay and team replay po natin, we welcome you and we appreciate po yung inyong pag-watch ng ating kahit delayed telecast po tayo. Kasi evening na ng Sunday, na-upload po itong ating worship service. So pwede nyo na po siyang i-share, i-like, at panoorin within the week. Lalo na po, halimbawa, hindi ko naabutan yung gantong portion, di ba? So, we can replay. And kung hindi po kayo nakapag-take down notes during Sunday, pag nag-replay po kayo, yan, sigurado na makakapag-take down notes kayo sa mga messages na every Sunday. So, we welcome everyone and we thank the Lord sa kalakasan at sa presensya ng bawat isa. Nandito po ba yung yung aking 5 sinugo, tinawag, ay pinili. Sige, mag-ipon-ipon lang po yung mga Sunday school teachers na nag-attend kahapon at meron silang sasabihin mamaya. Okay, so for our announcements, yan, meron na po tayo schedule ng mga mananalangin. Diba? So every Monday, we encourage lahat ng head of the family, mga men, sila po yung mag-pray. Ito po yung mga prayer covenants na kahit na anong oras, o kung gusto nyo may agreement kayo ng oras na mga kalalakihan, ganito oras tayo mag-pray bilang mga fathers, bilang mga head of the family, every Monday. Ganon din ang mga kababaihan. Okay? Kung i-alarm nyo doon sa inyong phone, ganito yung napag-agreehan natin na magpipray mga kababaihan. Ganon din. Ang mga intercessors, ayan, every Wednesday naman nag-meet yung ating mga intercessors and even mga hindi intercessors nag-attend po na ating prayer gathering every Wednesday. Okay? And syempre, mga kids and youth, we encourage them to meet them and to encourage them na magkaroon din sila ng covenant prayer time. Yan. Ito po ay bunga ng ating prayer and fasting last week. And yung sa Friday, syempre mga couples, yan. Alam ko naman po yung mga couples ay everyday meron na silang naging routine or habit na mag-pray together. Pero to empower more ang ating mga couples, every Friday, yan, meron tayong prayer time. Syempre ang worship team, di nawawala sa kanilang during their practices, meron silang devotion, and maganda rin meron silang individual time na nag-pray sila for their prayer covenant. Then, yung every Wednesday po natin na gathering, ayan, nag-minimit natin ang mga kabataan, yung mga everybody na attend ng 5 o'clock, doon pa rin yung fellowship time at the same time, yung kanilang pag-aaral ng new songs for them, old songs for us. So, ito po yung exchange ng ating, nag-meet yung mga generation, magmula bata hanggang adult, nagkakaroon po sila ng pag-aaral. And at this same time, nag-stay na rin po sila ng 6 o'clock hanggang 7 or 7:30 para sa ating prayer gathering. Yan, para mag-level up. Then yung ating continuing discipleship process natin, ang Alpha Course, okay, nasa week 7 na tayo, session 7 na. So, sino pong excited graduate? Sino excited graduate? Okay? So, i-trace back po natin yung mga attendance nito kasi magkakaroon tayo dito ng graduation kasi course siya, di ba? So, it's a 12-week course. Nagkaroon lang tayo ng sem break noong December. May sem break pa kasi nga course siya. So, may sem break. Kaya po, yung mga hindi naka-attend na mga first few sessions, starting Sunday po, magme-make up class po ang session 1. Okay? May assign po si pastor na mag-ooperate at mag-facilitate ng session 1 kasi mostly ang naka-attend po ng session 1 ay mga kababaihan sa ano po ito pinasimulan. Kaya sa Sunday po ay
week break. Kasi para sa school, may week break din sila, di ba? 1 week break. So, meron tayong makeup class ng session 1 on Sunday. Kaya mamaya po, i-meet namin yung mga nag-attend ng mga session 1. Kayo po ang mag-serve and magiging facilitator for next Sunday. Just for the session 1 makeup class natin. Okay, so tayo po tayong lahat para sa ating pag-uunahan, pumunta sa harap para sa ating exciting part and very exciting part ng ating worship service. One of the exciting parts. Sige, let's pray and assign po kayo kung saan nyo assign yung inyong tithes ba yan? Get your white envelope sa likod and encourage them. Even mga estudyante, pwede nyo na pong practicein ang pagtatides kahit kayo may mga estudyante ba. Basta nakakatanggap kayo ng allowance. Yan, tinuturo po natin na it's the minimum offering or giving of our tithes. 10%. Kung gusto nyo 50%, kung gusto nyo 20%, basta with a cheerful heart. Yung God loves a cheerful giver, cheerful heart. Okay? So kung nakapagkuha na po kayo, and even kayo po mga nasa tahanan na hindi makakapaglagay sa envelope, basta pag nag-send po kayo ng screenshot ng inyong online transaction, just indicate it's for tithes. Di ba? Meron doon message pag GCash. Tapos, i-note nyo lang po or send kay Ate Glenda, our church treasurer, yung inyong ipapadala through our official BPI account and GCash. Okay, so let's pray. We thank you, O Lord, for giving us the ability and health, good health, to produce wealth and to produce, Lord God, yung mga skills na pinagkaloob mo sa amin. Yun. Lord, kayo po ang nagtanim una sa aming buhay. Kayo po ang unang nagbigay sa amin ng pagkakataon para kami ay kumita, kami ay magkaroon ng opportunity, Lord, to grow our business, to have strength sa aming work. And sa mga estudyante, Lord, binigyan mo po sila ng pagkakataon na magkaroon at makareceive ng kanilang mga baon and allowances. At maingat namin ngayon, ibinabalik sa inyo ang aming tithes and offering, and we will be very grateful, Lord God, dahil itong itanan namin, Panginoon, alam namin ay nasa matabang lupa. We just thank you and praise you. We love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Okay, habang kayo ay nagbibigay, pakiatin ko po dito yung limang representative ng CSB Taytay. Kahapon, halika kayo dito sa taas. First time po nilang naka-attend ng gantong training, nag-OJT po sila. Actually, ang OJT nila ay once month sa Sunday school. Sige, ayan. Sino wala? Si Katrina wala. So, 4 po sa 5 ang nandito ngayon. Pero sabay-sabay ko na po sila kasi lahat po ito mahiyain. Kaya kailangan sabay-sabay. Mahiyain nga ba? Pero ibabalita po nila sa inyo, i-update niyo kasi sila po yung nag-represent ng CSB Taytay sa nangyaring Christian Education 101 na Sunday School teachers training na maghapon. So po mag-thank you po sa ginawa ni Lord sa amin kahapon. At gusto rin pong mag-thank po sa mga nag-sponsor. And thank you rin po Lord, kay Lord kasi marami po kaming, sa dami po, di po namin ma-explain. Yung natutunan namin. And wala pa po kaming gaano karaming experience sa pagiging Sunday school teacher. Pero simula bata kami and alam namin yung nangyayari sa Sunday school teacher. Kaya po, nalaman po namin na mahirap po pala. Hindi po pala madali maging Sunday school teacher. And hindi po biro yung ginagawa po pala nila. Kaya po, nagtithank you po rin kami sa mga naging Sunday school teacher namin na dahil po sa kanila, nag-stay lang po kami lagi kay Lord. Ayan. Share ko lang din po na lagi po nating
no, alamin po muna natin bago po natin ituro. And yun po yung the best po na dapat gawin as teacher. Thank you po. Ayun, gusto ko lang din mag-thank you sa mga nag-sponsor, pati kay Ate Len na sinama kami, na may natutunan kami about teaching kids pag sa Sunday school and ayun, nakakaanto kasi ang lamig sa unahan. Nilalamig kami sobra. So yun po, nagpapasalamat po kay Ate Le, kay Pastor po na in-invite po kami para po maka-attend po nung seminar po yun. Marami po kami natutunan doon na sobrang hirap din po pala maging yun, Sunday school teacher. Akala ko din po madali lang yung pala mahirap po. Yun lang po, maraming salamat po. Yeah. Ayun po, thank you po sa sa opportunity na po yun na nagsilbi po siya na mas na-recognize namin and mas na-appreciate namin po yung mga Sunday school teachers po namin, ganyan. Na yung mga moment dati, naalala ko po tuloy na na Sunday school po kami, yung mga moments po na parang ordinary lang po dati, pero ngayon sobrang, pag naalala mo, sobrang matetreasured mo siya. Then, yun yung Sunday school na yun, siya yung naging parang milestones, kaya po kami nandito ngayon. And, since, naman po, kami na po ngayon yung para susunod na po sa kanila, Sunday school teachers, natutunan ko po dun na para po maging effective learners po yung mga Sunday school students po, dapat po makita nyo po sa kanila yung ethical and responsible action po. Yan po. Sige, panalangin po natin sila. Sabi nila, mahirap po pala. Parang sinabi lang, papahirapan na po kami ngayon. Makakaranas na rin po kami ng hirap. Pero enjoy po ang sa kids ministry and nile-level up natin na pati Sunday school natin ay umabot sa mga youth. At yan, kasama sa aking itatides, yung aking premyo kahapon na okay, ang prayer ko din sa kanila ay mahigitan nila yung years na naging Sunday school teacher. Kasi ako po yung nanalo kahapon ng prize na hindi pinakamatanda kasi may matanda, yung edad doon. Pinakamatagal Sunday school teacher since 17 years old. Tapos sinabi ko yung edad ko kahapon. So, nag-compute na sila. So, sinabi ko. So, yan, kasama sa itatides ko kasi nanalo ako ng GCash. Yan, dala ka. So, extend niyo po yung yung ating mga kamay and for them, they will know, Lord, their hearts, Lord, na hindi lamang po sila naging recipient ng Sunday schools, kundi, Lord, ngayon, sa kanila na manggagaling yung patience, yung itinanong mo nung sila yung mga bata pa. Ngayon po, Panginoon, ito yung pagkakataon na mag-bloom sila. They will bloom where they are planted, Lord God, and we just declare yung connection nila with you na itanim magmula no kanilang pagkabata hanggang ngayong mga teenagers and youth na po sila. Yun po yung itatagas nila sa next generation ng mga kabataan. And we just declare, Lord, good health for them and yung kanilang spiritual health, emotional health, Lord, ay ingatan mo rin. And we just pray for the parents na dalhin po din nila ang kanilang mga anak, kanilang mga apo dahil kahit may Sunday school teachers po kami, kung wala po kami tuturuan, Lord God, ito po ay hindi magkakaroon ng katuparan. We just thank you for this church, Lord, na patuloy nagsusumol sa aming kids and youth ministry. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, congratulations. Diba? Talagang pinaupo ko po sila sa harap kahapon. So, ngayon po ay andan natin yung ating mga puso't isip para sa mensahe ng ating pastor. Kanain nila. You're believing I got for something. Stop praising like you've already received. If you're
Palakpakan natin ang Panginoon doon. Natatawa naman. Nakahabol po ako. Mahirap po pala talaga maging Sunday school teacher. Nakita ako doon. Kala nyo, CJ, Catherine, akala nyo, drawing lang, ano? Kala nyo, pa-drawingin natin sila para wag makaabala doon sa... Kala nyo, dinadala lang kayo doon para libangin, anong matapos yung mga nanay at tatay nyo dito, no? Hindi. Kasi ang mga bata po, una kailangan din nila si Lord. Tandaan po natin na dito po sa atin, wala po tayong salingkit. Sabi sa katabi mo, walang salingkit. Lahat tayo naririto, bata man o may edad, o yan walang matanda rito. Lahat po tayo rito mahalaga. Kasi lahat tayo, kailangan natin si Lord, lahat tayo target ng kaaway. No, kaya wala tayong, balato na natin sa demonyo. Hindi, no? Kahit yung pinakamakulit na bata, tsatsagain pa rin natin. So, naaliw lang ako, sabi nila, mahirap daw pala ang Sunday school teacher. Panalangin ko, balang araw may mag-share ni dito, mahirap pala maging pastor din. Ganon. Naalala ko lang po kasi kahapon, nag-meeting kami, mga pastor. Nagtatanong na si pastor, meron ba kayong meron bang i-recommenda? Meron bang gusto magpastor? Sabi ko, i-recommenda ko kaya si Ate Len. Kasi yung ginagawa ni Ate Len, trabaho na ng pastor yun. Sabi ko, i-recommenda ko kaya siya. Para may katuwang. Anyway, in that regards, natutuwa naman ako kasi God is raising up yun nga, ang army. So yan, may 5 army ng Sunday school teachers and sana isama natin sa panalangin na the Lord raise up more, more. Yung 3 army na yan, kingdom financer, intercessors, tapos mga humahayo at mga nagtatrabaho para sa kingdom. Yan yung mga Bible study leader, mga Sunday school teacher, yan. Sana hindi po nasindak yung mga nanay na nag-commit, Basta narinig nyo kanina. Alam ko, may i-assign naman sa inyo si Ate Len. Anyway, dito bawat kilos natin, it counts. Counted po yan kay Lord. Kaya yan, naintindihan nyo na po siguro bakit medyo ginagastosan natin lahat ng ministry. Kasi kailangan nila. Kailangan nila. Sabi nga kay Ate Len, hindi mo sinabi ko minerienda nila kahapon doon. Okay. So, nagmerienda po sila ng, natatawa si Ate Marites, kinuwento ba nila yung epalog? Sabi ko, baka doon lang sila nakatikim nun, Kaya, anyway, maraming salamat kay Lord, na may mga pagsasanay na gano'n na libre. Nagturo po kasi doon yung ninang namin sa kasal. Kaya sabi nga niya, more pa kung sakali. Yan. Anyway, in this regards po, so, Sunday school teacher. Actually, Sunday school teacher ba yan o pastor, iisa lang naman ng pinaguhugutan ng aral niyan. At yun yung ating titignan ngayon sa ating Sunday service. Pakibati mo ngayon katabi mo, good morning. Di ko pala kayo nabati. Yan, maging kayo sa team replay. Good morning, good afternoon, good evening. Sa inyong mga kasama namin, team replay. I hope na tayo ay nagagalak sa Panginoon. Dahil malapit na naman matapos ang buwan ng January. Yan, di ba? So 11 months na lang lumalabas. Pasko na naman. Kaka-countdown na si Pastor. Kaya wag na natin tanggalin kaya ito. Total, ilang buwan na lang naman. Maya-maya, na naman tayo. Anyway, so, sige, manalangin tayo. Let's pray as we prepare our hearts for open heaven. Let's prepare our hearts for what God will be pouring out. So kanina, pinuspos tayo ng kanyang presensya. Ngayon, puspusin niya pa tayo ng dagdag presensya sa pamamagitan ng kanyang salita. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Thank you for the joy. We thank you, Father, for the power of your word. Sabi nga, hindi lang siya titik o letra, nagkatawang tao pa siya. In the person of our Lord Jesus Christ, the Word made flesh. Kaya we thank you for the privilege na makapag-aral. We thank you for the freedom to own a copy of your word. And we thank you for the freedom and the opportunity to gather and feast, Lord, pagsaluhan ang inyong salita. Kaya ngayong araw na ito, hinihingi namin, hingahan niyo po ng bagong buhay ang bawat isa. Bagong buhay sa pamamagitan ng inyong salita. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. Nung nakwento ko po muna, nung nagtatrabaho pa po ako,
doon sa isang manufacturing company. Alam nyo, yung mga, narinig nyo na yung ISO 14,000, ISO 2,000, no, mga certification yan. Ang ginagawa ng mga yan, si-certify nila kung international standard kayo, may sistema ba? So, nung kami po ay nag-a-apply, so matrabaho masyado. Bakit? Kasi i-document nyo lahat ng ginagawa. Anong purpose nun? Para kahit wala ka na, hindi namatay, nag-resign, tuloy pa rin ang buhay. Nung gagawin lang nung empleyado, andyan yung manual. Diba, paano mag-halo ng pintura? Andyan yung step. Parang cookbook. Step 1. Ayan, ugasan muna. Siyempre, ugasan muna yung lulutuin. So, dino-document. No, kami sa MIS, ito yung documentation ng sistema, no, iniwan. So, nung si God, kinreate niya yung mundo, meron siyang iniwan. No, na something for us to look back, no, para magabayan tayo. Hindi tayo iniwan na, bahala ka. Hindi tayo iniwan na trial and error. Sino ba naman ang may gusto na trial and error ang buhay? Subukan ko nga to. Ay, pumalpak. Ay, nasaktan ako. Ay, napariwara ako. Sige, subok na lang ulit para umayos. Sino may gusto ng ganun? Wala naman siguro, no? In the right frame of mind na gusto na ganun. No, kaya, napakabuti ng Panginoon kasi from oral tradition, dati kasi oral tradition, ibig sabihin kinikwento lang nila, then yung kinikwentuhan nila, ikikwento din sa kanilang mga anak, ganun ang pasa-pasa until such time na may nagsulat. No? At yung sabi nga, ina-attribute nila yung unang 5 libro sa Bible kay Moses, siya nagsulat. Dati ang akala ko, sinulat niya yun, tapos nanunood siya. Hindi pala. So, bali sa oral tradition. And then, ganun din, same with other books na may nag-gather, may nagsulat. No, bakit? Kasi ang dami nilang kapalpakan. Sabi nila, sige na nga, para wag na tayong pumalpak. Pagsamasamahin natin ito, no? Pagsamasamahin natin ito, pag-aralan, at wag lang pag-aralan, gawin. No, gawin. No, sa panahon natin ngayon, ang daming mga nangyayari. No, isang bagay na maganda sana para hindi tayo trial and error, balikan natin yung salita ng Diyos. So, today is the 21st day of January. So, kumusta na po ba yung ating reading ng salita ng Diyos? And this January po, we are celebrating the National Bible Month. Alam niyo ba yon? No, kada Enero, ang ganda nga ng timing Enero, National Bible Month. Kasi Enero, nagde-decide tayo, babasahin ko ang buong Bible. Mula Genesis hanggang sa mga mapa sa likuran. O di ba, tindi? No? Ay, hindi, mula table of contents hanggang sa likuran. O di ba? Yun ang matindi, di ba? Ikaw na. No? Binasa lahat, table of contents, basta nabasa kayo, yung mga mapa, na-memorize kayo. Pati yung mga reading sa likod. Alam niyo ba na yung Bible nyo, tignan niyo sa likod, karamihan ng mga Bible, merong reading guide No, day 1, no, Genesis, hanggang sa 365. Kung wala man, meron naman doon kayo makikita na mga kailangan mo ba ng kalakasan, kailangan mo ba ng encouragement, ikaw ba'y nalolongkot o nalulumbay? Ito, basahin mo to. Meron. No, meron. Bakit? Dinocument na, di ba? Bago pa nauso yung mga certification na yan, God already thought of it. Ayan, sige, para maayos ang inyong pamumuhay, maayos ang pagpapalakad sa pamilya, maayos ang pagpapalakad sa church, maayos ang pagpapalakad sa gobyerno. Ayan, ayan yung manual, ayan yung kailangan nyo. No. Kaya ngayon po, ayan, no, ito yung tema ng National Bible Month. No? God's Word, the breath of new life. 2 verse ang ginamit yan, 2 verses. Yung isa sa Genesis, nung nilikha tayo, God breathed. Sabi diyan, the Lord God formed man out of dust and blew into his nostrils. So ESV version siya, hinipan at nagkaroon ng buhay. Then fast forward, 2 Timothy, all scripture is God-breathed. So napakahalaga ng hininga ng Diyos para magkaroon ng buhay. Sa tayo, may buhay tayo kasi hiningahan niya tayo. At ang salita ng Diyos, may buhay yan. Bakit? Hiningahan niya yan. Kaya pag-usapan natin ngayon, napakagandang panimula ng taon, napakaganda kasi nga sabi ko, bagong taon, bagong panimula, bagong pagkakataon, para ituloy o magsimula ng isang bagay o para ihinto ang isang bagay, di ba? So napakaganda ng ating batayan or ang ating standard or ang ating gabay ay ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi may hininga niya yan. Sabi mo nga, may hininga. At hindi bad breath yan. Okay?
nakakapagpalakas, no, nakakapanariwa, nakaka-refresh. No, sino sa atin yung ang bigat-bigat ng ano biglang gumaan ang pakiramdam mo, di ba? Kaya nga ako po, meron akong tinatawag na panata. Sinimulan ko yata last year pa yan, di ba? So, meron akong Bible app sa cellphone. Ini-screenshot ko yun, tapos pino-forward ko sa inyo. Sana po pinagninilayan nyo yun, ano? Pero sana din, ang panalangin ko, Lord, hindi po dito huminto yung mga magbabasa nito. Sana hindi ito lang yung kanilang Bible reading. Sana meron din silang sistema para po kayo ay makilala sa inyong salita. Sana ito ay kumbaga parang yung pagpupunta ka sa sa isang restaurant, sa menu, appetizer, di ba? Appetizer, tapos yung may main course, tapos may dessert. Sana po itong mga pino-forward ko po appetizer. No, at kung sino man bago ko isa yun, kung sino man nangangailangan nito, ma-encourage kasi na-encourage po ako. Una na ako na-encourage. So yun, bakit? Kasi may buhay yan, may hininga ni Lord. Kaya pag-usapan natin ngayon, yung hininga ng bagong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let's take a look, the breath of new life in God's Word as we honor the Bible month, 2024. Para masimulan natin, alam ko matagal na nagsimula, pero mas maganda na i-synchronize natin, itono natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. So dalawang passages ang ating titignan. Yung una, 2 Timothy 3 verse 1 to 7. So ano yan? Si Timothy, alam naman natin, siya ay tinitrain ni Paul, no? Parang yung mga dala ni Ate Len kanina na mga Sunday school teacher, siya hindi siya Sunday school teacher, pastor siya. So tinitrain siya. Ito yung panahon na medyo kumakalat na po yung mabuting balita, nakakapag-establish na sila ng church. No, at kasama naman sa gawain ng Panginoon, yung gawain ng kaaway. So kaya nag-warning si Paul, sabi rito, mark this, sabi niya, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Pamilyar po ba? Nangyayari ba sa panahon natin ngayon? Di ba? May mga ganid sa pera, ganyan. Then, tuloy siya, without love, unforgiving, mga tao daw yan, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good. They are treacherous, rash, padalos-dalos, conceited, masyadong bilib sa sarili, lovers of pleasure, rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. So ang warning ni Paul, have nothing to do with them. They are the kind of worm who worm their way into homes and gain control over weak-willed women. Di ba, tinatarget yung mga kababaihan daw, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires. Always learning, but never able to acknowledge the truth. Alam niyo, nakakatakot yan, no? Pwedeng nag-aaral pero hindi naman tumatagos yung katotohanan. No, kaya maganda rito, kita niyo naman ngayon ang direction natin, nag-aalpa tayo, back to basic. No, para yung katotohanan mag-sink in sa atin. No, mag-sink in. Pag nag-sink in yung katotohanan, ginawa natin, doon nangyayari maturity. Bakit? Yung mga binanggit ni Paul na warning, makikita na natin at hindi na tayo magiging bahagi noon. Okay? So ano yung sagot ni Paul dito? Ang sagot ni Paul, ang payo niya kay Timothy, you however, know all about my teaching. Sabi niya ganon. Ikaw, alam mo naman, no? Alam mo naman. Kasi kanina doon sa binasa natin, ang emphasis niya doon, yung may alam at may responsibilidad pero hindi ginagawa. Alam yung katotohanan pero hindi ginagawa. Kaya pinaalala niya, no? Pinaalala niya, ito yung mangyayari sa mga huling araw. Siguro naman babasa, napapanood natin, no? Nababagabag tayo, lumilindol, tas may mga gumagawa ng karumal-dumal, no, na mga krimen, maging mighty men of God, di ba? Nagiging involved in scandals, yung mga malalaking ministries, di ba? Here and abroad. Yan. So itong sabi ni Paul, you however know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, sufferings. What kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured. Yet,
Sabi niya, the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. While evil men and impostors will go from bad to worse. O, warning yan deceiving and being deceived. But as for you, so tingnan niyo yung warning evil men, sabi niya rito, evil men and impostor will go from bad to worse. Kaya huwag tayong magtaka, may mga sumusulpot ng mga kulto-kulto. Diba? Mga Senyor Aguila, diba? May sumusulpot na nagsasabi na siya na ngayon yung anak ng Diyos sa panahon natin. Kaya magtaka, no? Na-warning na ni Paul yan in the last days, sabi niya. But as for you, ito ngayon ang payo niya, continue in what you have learned and have become convinced of because you know those from whom you learned it. And how from infancy you have known holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So yung pala, no, yung pagbababad natin, pag-aaral natin at pagsasagawa ng nakasulat ng salita ng Diyos, pinapatalino tayo para sa ating kaligtasan. Kasi sabi ni Paul, work out your salvation. Hindi po ibig sabihin nyo na good works, kundi para pangalagaan mo. No, pangalagaan mo. Sabi niya, through faith in Christ Jesus. O, ito ngayon, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God will be thoroughly equipped for every good work. Haba po, pastor No? Haba, no? So, himayin natin yan since we want new life through God's Word. Gusto natin yan, bagong buhay. Kasi bagong taon Kaya taon-taon, yun ang dahilan Bakit kailangan, nabasa ko na yan. O kaya minsan, di ba, pastor, nakagawa na kayo ng sermon dyan? Hindi, iba yung pinakita ng Diyos ngayon. Iba yung gusto niyang iparating sa pamamagitan ng salita niyang yan. Di ba? Dahil laging sariwa. Bakit? Kasi laging buhay yung salita ng Diyos. Kaya nga, kung magbabasa tayo ng Bible ngayon, nabasa ko na to, pero hindi ko nakita dati to Di ba? Sino nakakaranas ng taas ng kamay? Di ba? Nabasa ko na to, pero iba yung tama sa akin ngayon, iba yung katotohanan na binuksan, di ba? Kasi buhay siya. Kasi may bagong buhay na dala ang salita ng Diyos. May hiningan niya kasi yan. Okay? Ngayon ito, tignan natin yung tatlong letter C. Warning ni Paul, bakit natin kailangan ng bagong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Kasi, una, meron tayong mga challenging times in the last days. And maraming nagsasabi, we are living in the last days. Not to scare you, hindi ko kayo tinatakot, baka matakot, may mga prepper tayong tinatawag Alam niyo yun, yung mga preppers, di ba? Yung may, nakaimbak sa underground, mga tubig, pagkain, hindi naman masamang maghanda. No, tubig, pagkain, baterya, gamot, etc. No, para pagka nagkaroon ng, nung kalamidad na sinasabi daw. No, pero yan we will have challenging times. Sabi mo, challenging. Hindi ko nilagay na terrible times, no? Medyo pinagaan ko ng konti. Pero ang sabi diyan, mark this, there will be terrible times in the last days, sinabi ni Paul. At nangyayari na yan. Actually, tuloy-tuloy yan no? Kasi, nung panahon ni Paul, maraming terrible times na nangyari. Matter of fact, siya nga, pinugutan siya ng ulo because of the gospel. Matter of fact, siya nga, pinagbintangan siya no? Nananahimik lang siya dahil may isang instance na nag-preach siya tungkol sa idolatry sa mga tao, hindi na bumili ng mga statue. Meron doon negosyante na nagtitinda ng mga puon. Di gumawa ng chismis. Tayo yan. Di siya binugbog. No, kinasuhan siya. Challenging times. Maraming challenging times. Tingnan natin ano yung mga sinabi niyang challenging times and tignan natin kung meron tayo ngayon sa panahon natin. Una, ito yung mga challenging times. Mga tao sarili na lang ang atupagin, self-centered. No, sa counseling, ang tawag yan, mga narcissists. Sila na lang ang lagi. Tapos, lovers of money. Diba? Kaya nga magtataka ka, bakit ganun? Parang hindi na siya nabubusog sa pera, no? So lovers of money kasi mahal na nila ang pera. Then, mayabang na sa kanilang kahalagahan, proud, arrogante, tapos abusive, no, sa ibang tao. No, sabihin sa katabi mo, hindi ikaw 'yan. Tapos ito sa mga anak, no, sinabi, warning ni Paul, may mga darating ang panahon, may mga anak na unresponsive sa kanilang magulang.
Sabi nga, disobedient, sabi ni Paul. Tapos, magkakaroon ng mga tao na hindi na magpapasalamat kasi feeling nila deserve, entitled. Kaya magkakaroon ng ungratefulness. No? Hindi na ma-appreciate yung mga maliliit na bagay. Bakit? Kasi feeling feeling entitled. No, they feel entitled. Dito ang emphasis dito, mahal ang sarili, mahal ang pera, no? Kaya nangyayari yan, kaya abusive sa iba kasi sarili lang mahal. Kaya unresponsive sa disiplina kasi sarili na lang ang inaatupag. Matalino na ako. Hindi mo nga alam ano yung cellphone mo, di ba? May mga bata na, hindi nyo alam yan. So, yon. Ang mahirap nito, pag mas mahal natin ang sarili at ang pera, mahirap po yung kasi dapat si Lord muna, maaalis yung pagmamahal natin sa Kanya, kaya hindi natin magagawa yung Kanyang pinagagawa. Ano pa yung mga nilista ni Paul? Ayan, marumi na. Kasi nga, lover of self, gagawin kung ano yung makakapagpasiya sa sarili kahit na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Di ba, nakikita natin yan, yung mga relasyon. Alam niyo, meron mga tinatawag na wife and husband swapping. Di ba? Papalitan sila ng partner, tapos meron pang, nakalimutan ko yung tawag yung parang sila, di ba dati sa pelikula lang natin napapanood yung love triangle? Di ba? Napapanood lang, malalaman yung edad ni Pastor. Napapanood natin sa pelikula nila ganitong artista na love triangle. Doon pa lang na-iskandalo. Ngayon, hindi na parang nagiging karaniwan na. Bakit? Kasi impure and unholy lives, tapos kalyos na, matigas na yung puso. Tapos unforgiving, hindi na nagkikipag-ayos, slanderous, ito, mapanirang puri, di ba? Speaking with malicious gossip. No? By the way, alam nyo ba na pag kami, sinabi ng kapatid ko kahapon, ganun pala yun. Pag meron pala sa ating nagbubuli sa Facebook, pwede natin i-report na binubuli tayo at i-shutdown ng Facebook yung account ng taong yun. Okay? Pero siguraduhin natin na totoo, baka mamaya, ganun pala, sige nga. Makaganti nga. No? Sa slanderous, yan. Lacking self-control, ayan. Kaya sinusunod lang yung sarili. Antagonistic towards what is good. Wala na nakikitang mabuti. No, lahat na lang na mabuti, negative. No? Sobrang negative. Ano pa? Reckless. Tigas ang ulo. Conceited. Taas ang pride. Ano yung unang kasalanan? Pride, di ba? Si Lucifer, he fell from grace because of pride. No? Sino na-alarma na? Dahil nakikita natin yan sa panahon natin. Nakaka-alarma po. Nakaka-alarm. No, nakaka-alarm. Kaya napakaganda na may salita ng Diyos na pwedeng magpalakas ng kalooban natin. There is the Word of God, na meron tayong library sa bahay. Alam nyo ba yon na may library ka sa bahay? May library ka ng 66 books, no? Kung Christian Bible yan. Kung hindi naman, kung Catholic naman, 72 books yan. Okay? So, kaya 66 books o 72 books, may library tayo sa bahay. May mini library. Actually, hindi na mini yun, 66, 72, no? No? Na siyang pwedeng magpalakas ng loob, na pwedeng nating hugutan ng karanasan, para wag na nating gayahin. Di ba? Sample po, kawalan ng pananalangin at pag umaasa na lang sa sarili, sa giftings, gaya ni Samson, di ba, nawala sa kanya dahil naging reckless siya. Kaya napakaganda, merong iniwan sa atin ng Diyos. Meron siyang ginamit para maiwan yung kanyang instruction o aral para wag na natin makomit yung mga maling nagawa nun. Kaya nga sabi niya sa mga taga-Corinth niya, be on your guard, stand firm in faith, be men of courage, be strong. Pero ito yung pasintabi niya. Maging malakas ka, pero gawin mo ang lahat ng may galit ba? Gawin mo lahat ng may kayabangan? Hindi, alam ko yan eh. Hindi, no? Do everything in love. Napakagandang niyan. Napakagandang pamantayan. No? Alam ko naman, minsan tayo talaga, pagka gutom, mainit ang ulo, pagod, na medyo, wala sa wisyo. Pero ang gandang paalala yan, ito bang gagawin ko? May pagmamahal.
Ito bang sasabihin ko may pagmamahal? Okay? Alala ko si Ate Len pag nawawala na yung pagmamahal, papaalala, uy, wag mo muna i-PM yan. Uy, wag ka munang mag-react dyan. No? Kasi do everything in love. Kaya ang ganda ng ano natin, walk in God's love. Simple lang, walk in God's love. Share that love to others. Napakagandang warning yan. Bakit? Kasi in the last days, ito yung mga mangyayari. So anong panawagan dito? Ang panawagan dito, ayaw na. Ayaw. Pakiano mga Jansen. Sabi rito, ayan, overcome the challenge with steadfast faith and courage. Yan yun. Mahirap po yung panahon. Kasi nga, gaya ngayon, may nagsasabi na yung Bible ay gawa lang ng tao. Tama naman. Di ba? Pero yan ay hiningahan ng Diyos. Di ba? Meron ngayon nagsasabi, yung dating hindi pwede, pwede na. Di ba? Same-sex relationship. Di ba? So, yung salita ng Diyos, no? I-overcome po natin yung challenge. Maging matatag lang tayo sa ating pananampalataya. Paano natin gagawin yung pastor? Ang ganda ng assurance na iniwan ni Jesus. Ito lagi kong, alam niyo, nadi-discourage din ako minsan hindi minsan, baka palagi. No? Akala nyo lang, hindi. No? Sabi ni Jesus, marami siyang sinabing mangyayari. Actually, the warning came from Jesus. Okay? Then, inulit lang ni Paul. Sabi niya, I have told you these things kasi sinabi niya yung persecution na mangyayari. Sabi niya, I have told you this so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Yung mga sinabi ko kanina, trouble yon, di ba? But take heart, I have overcome the world. Mga kapatid, let's overcome the challenges with faith na matatag at lakas ng loob. Minsan nakakapanghina lang talaga. Sa pamilya, hindi ko po kayo masisisi kung minsan na nanghihina na yung loob natin. Wala na ba akong pag-asa rito sa mga anak ko, sa mister ko, sa kamag-anak ko, sa tatay ko, nanay ko, o kaya yung mga nagtatrabaho. No, wala na ba akong rito, yung napapanood na sa TV. Kamakailan lang nung nanonood kami. Sabi ko, tignan mo, kinakawawa talaga tayo nitong bansa na ito. Pinagalitan pa yung presidente natin, sabi ko kay Len. Sabi ko, makapag-pray na nga lang. Sabay, ganun, Kaya lang, sabi ko, paano sagutin ng Diyos yung prayer ko na, Lord, payamanin niyo po yung aming bansa para hindi kami inaapi. Kung may mga tao na lovers of money, na may mga nakaupo, kaya kailangan po natin ipag-pray ang bayan natin. Nasubukan na natin, tingnan niyo nasubukan na natin matatalino. Ganun pa rin. Nasubukan na natin yung maayos, di ba, matuwid daw. Wala, ganun pa rin. Subukan na natin yung babae na presidente, ganun pa din. Di ba? So ngayon, may bagong pag-asa kasi baka itutuwid niya yung nagawa ng tatay. Pero hindi, ang susi pa din dito ang Diyos. Kaya sana maalala natin sa bawat isa sa atin na kailangan manindigan tayo sa tagumpay ni Jesus sa krus. Now, we need to stand firm on the victory of Jesus on the cross. Kasi siya yung unang nag-overcome. Pinakita niya kung paano i-overcome. Paano, pastor? Di ba, balikan natin nung siya ay tinukso ng dyablo. Tinukso yung kanyang pride, tinukso yung kanyang pangangailangan. Di ba, kung gutom ka, gawin mong tinapay nga itong bato. Di ba? Tinukso yung, tinempt siya doon sa kanyang greed. Ayan. Kita mo yan? No? Kita mo yan lahat na yan? Sa'yo yan. Basta lungod ka lang sa akin. Ang mahirap ngayon pinakita lang ng konti yung dyablo, kapirasong lupa lang. Yan, lumuhod na agad sa dyablo, sumunod na agad. We need to stand firm on the victory of Jesus on the cross. Hindi siya madali, pero kailangan. No? Pero kailangan. Ito yung maganda There might be challenging times. Itong panahon natin, challenging times. 2024 onwards. Pero maganda nito, we can stand firm because of the victory of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda, no? Si Jesus, Word made flesh. Pinakita niya kung paano. At maganda, may nag-record kung paano pinakita ni Jesus. At ngayon, hawak-hawak natin. Dati,
hawak-hawak nyo ngayon dyan sa inyong mga cellphone. Wala na yata nagdadala ng Bible eh. No? Puro nga cellphone. Bagay kami rin, kahapon, meeting namin, sa inyo yung ano natin, Jeremiah, sabi ni Pastor Ray. Sa inyo yung Bible nyo. Bakit wala nagdadala ng Bible sa amin? Cellphone na lang din ah. Okay, di ba? Nevertheless, not being legalistic, ang mahalaga sa akin, nagbabasa tayo ah. Bakit? Kasi new life through God's Word. Sabi mo, new life through God's Word. So, ano yung unang C? Challenges. We will have challenging times. Okay? Pero ito yon. Ano yung magandang proteksyon dyan sa challenging times para madaanan natin siya? No, I don't know about you, nakaupo ka dyan, meron kang pinagdadaanan ng challenging times o may dadaanan ka. Maganda yung pangalawa, we need to receive correct teachings para alam natin paano natin haharapin, paano natin i-handle, how we will face, how we will go through challenging times. No? Dito medyo bumagsak yung mga anak ng Diyos sa Israel promised land. Hindi nila na-handle paano nila dadaanan yung hamon na papunta doon sa promised land. Diba? Kaya love and hate yung relationship nila. Kung babasahin natin yung 1 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, 2 Kings, makikita natin yung love and hate relationship ng Israel. Bakit? Yung kanilang pinuno. Yung kanilang pinuno. Kinalimutan yung tamang turo. Anong sinunod? Sarili. No, sarili. Ayan. Kaya makikita natin dito, sinabi ni Paul, but as for you, sabi niya kay Timothy, continue in what you have learned and have become convinced of. Nakumbinsi ka naman sa turo ko, di ba? Kasi ganun magturo si Paul, kasama niya. Parang yung ginagawa po namin, at kahapon, medyo throwback si Ate Len Katawa, no? Dati, dala-dala natin sa ganito, sila Jonah, yan, sila Keisha, sila Adrian. Ngayon, ang dala-dala natin, bago na, yung mga estudyante na nila. So, hindi ko alam kung sino pa yung dadalhin namin. Sana, kayo naman na magdala susunod, Kasi baka mamaya, gaganong-ganon na kami na, kayo, pumunta tayo sa Kaya may tinitrain po, para sila naman na magdadala. Kasi baka mamaya, natawa na naman tuloy. Naalala ko na naman tuloy yung nung pumapasok po ko, praise God po, may sinasabayan ako na kaklase pa uwi. No, yung unang 2 linggo ng January, kaya ang bilis. May time po na hindi siya pwede. May pupuntahan ako Sige po, magkakommute na lang ako. So nag-commute ako sa carousel. Kata ko, first time. Appreciate ko. Pagbaba akong ganun. Dito na po kayo sa harap. Haba ng pila. Tinginan sila. Pinupunta ako ng Coast Guard, di ba? Inabail ko. Kulit kasi nila Sinabi ko na hindi ako senior Pinupunta ako sa harap. Pagdating doon, kailangan kong pumunta Megol. Pagtingin, ay, mali yung pila ko, monumento. Punta ako sa kabila. Pagpunta ko sa kabila, inaantay ko na doon. Hindi na ako pinapunta sa harap. Sabi ko, nakatunog yata siya na hindi pa ako senior. Anyway, kidding aside, yung mga ganun po, nakakaedad na tayo, kailangan ipasa natin. Ba't ko ba naikwento yun? Ipasa natin. Ipasa natin. Ito nga, ang bilis na lumipas po itong taon na ito, 15 taon yun na kaming kasama ni Ate Len Alam nyo ba yun? 15 years yun na kaming kasama. Di ba? Ganun kabilis lumipas. Nakita namin kung paano na-develop yung mga lugar dito sa Taytay. Di ba? Wala dati yung McDo. Dati may Video City sa baba. Hindi ko alam kung naabutan namin, may mini stop sa baba. Di ba? Kaya pag nagsisermon ako, may mga bumababa ron, kumakain. Ngayon, dali na siya. Nakita namin. At nakita din namin yung mga dinala naming Sunday School trainee teacher. Dati pag nagsisimba yan, mga nakabistida, di ba? Ba't natatawa ka, Katrina? Kayo ba yon? May picture yon, nakabistida. Ayan, mga nakabistida, di ba? Ngayon, nakaboots na, di ba? Formatic na. Pero ito yan Kahit dalhin natin kahit saan, kailangan tama yun na natututunan. Dito, sinabi ni Paul, but as for you, continue with what you have learned, have been convinced. Saan ka nakumbinsin na tinuro ko? Because you know those from whom you have learned it. Tama yung guro niya. So dito, napakahalaga, if we are
to receive correct teaching, pindutin po natin ng YouTube. Ang dami pong preaching dyan. Magbukas ka ng email, minsan may mga nagfo-forward sa atin. Napakahalaga, we be discerning on who to follow in our spiritual journey. Maging ano po tayo, maging mapagmasid, maging discerning, tama ba tinuturo nito? O kung ano man, pwedeng tama ang tinuturo, sinasabuhay ba niya yung tinuturo niya? Okay, sa akin hindi sapat na magaling magturo. Kailangan makita ko na yung tinuturo, nahubog yung kanyang karakter. Kaya may mga pino-forward sa akin, hindi ko na, medyo mabagsik para sa akin yan. No, medyo mabagsik. So dito, sinabi ni Paul, know all about. So dito, sinusunod ni Timothy, no, yung turo ni Paul. Kaya be discerning. Napakahalaga, alam natin kung sino yung pakikinggan, alam natin kung sino yung bibigyan natin ng pahintulot na makapasok sa ating buhay. No, ako nagpapasalamat sa lahat kasi binibigyan nyo ng pahintulot po kami ni Ate Len na pumasok sa inyong buhay, sa inyong paglalakbay kay Lord. Yan, kaya palakpakan natin ang bawat isa. So, kung nakikita nyo pa na pasang medyo weird na yan tinuturo niya, sabihin nyo po sa amin, no? Kung medyo weird na. No, kung sinasabi ko sa inyo, 5 ang Diyos, hindi 3, di ba? 5, di ba? Dinagdagan pa. Mga ganon. So, correct teachings, no? Correct teachings. Yan. So pag limbawa po, sinasabi ko na ako'y nagpapagaling, yan. Ay. Kaya be discerning po on who to follow. No? Kaya tignan natin. Nag-warning si Jesus dyan eh. Sabi niya, watch out for false prophet. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, ito yung pamantayan lang natin sa mga susundin o bibigyan natin ng access sa buhay natin. Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. No. So, yung pong mangga, hindi po yan magbubunga ng kalamansi. Okay, pwede po sa simula maasim ang bunga, pero tumatamis. Okay? So yung kalamansi, hindi po yan magbubunga ng mansanas. Kung ano lamang yung kanilang uri, yan ang lalabas na bunga. Kaya sa ating pakikinig, sa ating pagbabasa, sa ating panunood, kung ano mang katuruan yan, maging mapagmasid po tayo. Okay? So salamat po dun sa mga regular na nagta-time of refreshing. Yan. So at least may gabay tayo. Manonood tayo ng preaching nila Pastor Hiram. Yan. Be discerning po. No, alam natin. Not saying na wag tayong makinig sa ibang turo, no? Ako ganito lang ang stand ko. Nakikinig naman ako sa iba din, no? Mga hindi taga CSB, pero pagka meron ng nag-conflict, titignan ko, ang laging decision ko, ang final say pa rin, dahil bahagi ako ng Church So Blessed, kung ano yung aming faith, kung ano yung aming core values. Ganun lang po kasimple. Minsan po, nagpo-forward ako minsan, di ba? Pero kung medyo conflict na po, hindi. Ang kailangan kong sundin, ano yung pinaniniwalaan namin sa Church So Blessed. Kasi ito yung pamilya namin. Di ba, imagine niyo yung pamilya nyo. May pamilya kayo, biglang pumasok ka, ayoko kayo sundin tatay. Gusto ko sundin yung tatay ng kaibigan ko. Uy, anong gagawin mo doon? Pastor, babantay bata kayo. Sige, hindi na, sige. Hindi kita bigyan ng baon. Di ba? So, kidding aside, no, be discerning. Dito ano yung winarning ni Paul? Ito yung mga titignan natin. Ang mga tao, ang ganda nung pinanood namin sa klase noon about watching for spiritual abuse. Sabi nung speaker, Christian author siya at Christian counselor, therapy, sabi niya, hindi porket kayang i-articulate ng isang preacher, no, good theology, kaya niyang i-articulate yung mga katuruan, no, salita ng Diyos, matured na siya. Maraming mga magagaling, gagamit pa yan ng mga mabubulaklak na salita, no? Ang gaganda ng teolohiya, tama naman. Pero kung titignan natin, sablay ang buhay. Nakikita naman natin ngayon, may mga pumutok po ng mga na-expose, di ba?
So tignan natin, do they practice what they preach o merong hidden life? Ang buhay ba nila ay bukas na makikita ng ibang tao? No, isang bagay na hanggang sa namatay, ang tindi ng integrity, hanggang ngayon, di ba, wala naman lumalabas si Billy Graham. Yan, isa sa mga pillars po ng ano yan. No? Siya yung matinding evangelist. Open yung buhay. Tignan din natin, yung kanila bang purpose ay para maluwalhati ang Diyos o maluwalhati ang sarili nila. Di ba? Dito lagi kong pinapaalala sa sarili ko at sa atin din, hindi tayo magtatayo ng kaharian natin sa taytay. Hindi po kaharian ni Pastor J at Ate Len ang tinatayo natin. Oo, ako yung hari, si Ate Len ng Reyna, di ba? Tapos ang payaso namin ay si Kuya Jansen, di ba? At ang aming bishop ay si Reynante, di ba? Ang aming rook, parang chess, ano, ay si Kuya Adrian, parang chess, ano? Kompleto na, tas kayo po, mga phone, di ba? De, joke lang po. Pero, yung bang ginagawa natin para maluwalhati si Lord o maluwalhati tayo? Okay? Ganito po, paglilinaw bakit po sinasabi ko na, sige may activity tayo, kayo na yung mag-post sa FB niyan. Hindi yun para magyabang, kundi para makita po nila na may ginagawa ang church na nararamdaman po sa community. No, kaya po, hindi pagyayabang yung nagpo-post tayo ng activity, kundi para po ipakita na may ginagawa tayo para maramdaman tayo dito. No, yun nga yung tanong doon sa revival mission di ba? Ate Glenda, Ate Helen, ramdam ba nung barangay nyo na may church so blessed? Napaisip ako, ano? Ramdam ba ng mga tao sa baba na may church dyan? Okay? Kaya picking up on that challenge, no, may mga maliliit kaming ginagawa ni Ate Len. Ayan, di ba? May nag-donate po sa atin ng vitamins, di ba? Sino rito ubos na yung vitamins? Taas ang kamay. Hindi pa ubos? Hindi pa ako magre-request. Kasi may parating na naman daw Oo, sa May 2024 daw ang expiry, sabi ng kapatid ko. Potency. Huwag niyo naman, ubusin na natin to. Isang dakot naman, anak ko. Baka magka-kidney stone kayo. Hindi, Pastor, pagpipray nyo naman kami pag nagka-kidney stone. Wag. Na by the way, kung hindi nyo pa ubos, ulit paalala, dapat puno ang sikmura pag ininom dahil 1,000 milligrams yan. Sa bata, kalahati lang dapat. Okay? Pero yan, balikan natin. May mga po si Ate Len, may mga binigyan siya noon. Binigyan niya yung taga-FC Homes. Kahit hindi umatin sa atin, sige lang. Para may para from Church of Rest po yan. Tapos ito, ewan ko, no? Since hindi ko alam kung kailan pa kami binabati nung nasa baba. Yung nagtitinda ng sigarilyo doon. Walang palya yon. Pag darating kami, good morning o pastor, good morning o pastor. Ay, nung una, gumagano lang ako, uy, sumagot ka naman, sabi natin. Uy, ganda. Kaya nga inuunahan ka na, good morning po kuya. Binigyan po namin ng vitamins, natuwa po. Ramdam ba? So hindi po para tayo sumikat, kundi para po maluwalhati at si Lord ang sumikat. Bakit? Kasi ina-advance natin ang kingdom niya, hindi tayo gumagawa ng sarili nating kaharian. And God has been faithful naman. Kasi dahil may nakakita na may nangyayari, nakikita nila, pwede akong sumuporta dito. Di ba, alam niyo naman, last week, may nag-donate ng printer, palakpakan natin ng Panginoon. So, pwede na yung mga estudyante natin dito, sa halagang, mura lang, 50 centimos, biro lang po. Okay? Magdala kayong bond paper. Kung wala, bibili na lang po tayo ng bond paper. Dito na kayo mag-print. Kasi alam ko, mahal ang printing sa labas. Mahal ang printing. So, dito, no? Tapos may nag-donate na rin ng laptop na isa, no? So, kita natin, may unti-unti pong nangyayari. Bakit po? Bakit may nag-donate ng printer? Alam niyo yung istorya nun? Ito po yung istorya nun, Nung Grandparents' Day, 1 year in the making. Alam niyo ba yan, mga lola at lolo? 1 taon pong ginuhit yan. No? Kaya po yan, pinagpawisan po yan. No, natalsikan po sila ng laway, sa kaka-follow up namin ni Ate Len, hindi pa ba tapos yan? 2022 pa yan. So, may na-bless po nung nabigyan sila ng portrait nila. At tinanong, ano po bang kailangan nila? Kailangan po ba nila ng printer? Sabi ko, hindi ho.
Di ba? Di po. Pakipot ng konti, hindi po. Pero kailangan po yun. Ayun, kaya dapat last year pa po yun. So ngayong taon po, nagkaroon ng ano. So ganun lang po siya. When we glorify God, siya yung mag-a-attract ng tao. Kaya nga sana, panalangin ko po, pakiusap, paninikluhod sa atin, nawa makita sa atin yung pinag-aaralan natin dito. Okay? Maging halata. Maging halata. Sabihin sa katabi mo, hindi ka secret agent. Okay? Para maalala natin na hindi tayo secret agent, basa-basa pag may time. Gawa ng time at magbasa. So, yun na, may challenging times, pero ang maganda nito, kahit may challenging times, merong correct teachings na siyang magtatawid sa atin doon sa challenging times na yon. At ito, kailangan, yung correct teachings na yon, ang bunga niyan ay makita sa atin yung ating sinusunod. So, hindi si Pastor Jay po ang makita sa atin dapat. Ang dapat sa atin makita, si Lord. Hindi ko alam kung matutuwa ako, manliliit ako Sabi sa akin ni Pastor Ray, Pastor Jay, parang nakikita ko kayo dito Kaya nakikita daw niyo kung paano magsalita, paano magdesisyon. Sabi ko, compliment ba yun o warning? Sabi kong ganun. So, napakabuti po kung if you find us good models. Pero sabi nga ni Paul, follow me as I follow Christ. Si Lord po yung ating ultimate na model. Siya po yung ating huwaran. Kasi siya lang ang huwaran din po namin. At napakalayo pa po namin sa kanyang wangis. Kaya gaya ninyo, work in progress pa rin po kami. Kaya nagbabasa pa rin po kami ng Bible. Okay? Correct teachings. And correct teachings should lead to Christ-likeness. At ito yan. Ayaw ng demonyo na tayo ay may correct teachings dahil ayaw niyang may Christ-likeness tayo. Kaya manatili po tayong firm sa tamang pag-aaral. Ang maganda nito, saan manggagaling yung tamang aral? Sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga, panghuli, we need to continue with God's Word. Magpatuloy. Huwag magpasindak sa challenging times, sa terrible times. Bakit? Kasi may mga tamang turo na nasa salita ng Diyos. Sabi dito, all scripture is God-breathed and is useful for, basahin nyo nga, teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God or woman of God may be thoroughly equipped for every good works. Ano yung ibig sabihin yan? Ito, review lang. Una, ang salita ng Diyos po ay maaasahan. Sabi mo, maaasahan. Siya ay true and dependable. Bakit? Siya ay hiningahan ng Diyos. Gumamit siya ng mga tao para yan ay isulat. Gumamit siya ng mga tao para yan ay pagsamasamahin. Gumamit siya ng tao, inspiration niya, kung paano, ito, sama to. Alam niyo, marami yan Nang marami yan, kaya lang, may council na, ito na lang, okay na to. Okay na tong 66 books. Meron nagsabi, hindi, dapat 72. Pero alam niyo, bukod sa 72 books, meron pang mga hindi sinama God inspired them, hindi na yan kailangan. Bakit, Pastor, ba't hindi sinama yan? Kasi nakita nila na, una, hindi siya ma-authenticate. Di ba, narinig niyo yung Gospel of Judas? Di nakarinig nun, Gospel of Judas. Huwag niyo nang basahin yun, kung hindi niyo pa nabasa yung 4 na Gospel. May nagtanong sa akin, Pastor, nabasa niyo na ba yung Gospel of Judas? Hindi pa Ikaw ba, nabasa mo na ba yung 4 na Gospel? Hindi pa, unahin mo na muna yung 4 na Gospel. Kumbaga, yung authenticated, yun muna ang basahin natin, bago yung mga hindi tiyak. Pero ang punto nito, yung hawak-hawak natin, it is God-breathed. Kaya maaasahan natin yan. Kaya nga sabi nung nagsulat sa Hebrews, the Word of God is living. Buhay yan and active. Buhay at kumikilos siya sa buhay natin. Sabi niya, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing souls and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart.
Kaya yung hawak po natin, na salita ng Diyos, yung binubuklat natin araw-araw, dahil nagbibigay tayo ng panahon, hindi tayo humahanap ng panahon, nagbibigay tayo ng panahon, buhay yan. Kaya kung gusto natin na araw-araw may hininga ng Diyos ng buhay, buksan mo yung salita ng Diyos. Papasukin natin sa atin. Bago natin buksan yung TV para panuorin yung balita sa umaga, mabuting balita muna. Okay, buhay yan. Buhay. No? Buhay. Sabi mo, buhay. So yung pangalawa po, siya ay useful and profitable. O, di ba? Siya ay kapaki-pakinabang at mayroong, ano ba yung profit? May tubo. No? May tubo. Sabi diyan, useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Sabi diyan, ang tawag po dati sa scripture, sacred words, no? Sacred writings. Sabi dito, ito ang silbi nito para ihanda, no? Ihanda para maingatan yung kaligtasan na tinanggap, no? Pinapasok si Jesus sa buhay. Kaya profitable siya. So ito yung gamit niya, ito yung may ganansya sa buhay natin. Una, teaching. Bakit? Tinuturoan tayo ng mga katotohanan. No? Christian teaching, yung mga tinuro ni Jesus. Pangalawa, pino-convict tayo. Sabi mo, convicting. Ano yung convicting? Hindi ka sinisisi, kundi pinapakita sa atin. Oops, medyo mali yung ginawa mo. No? Alam nyo, sa akin, pag nagbubukas ako, medyo mali yung, nararamdaman ko, mukhang mali na isip ko, mukhang mali naging attitude ko, no? So, the word of the Lord should convict us. Hindi. Minsan, pagka kinubik tayo, nangangatwiran pa eh. No? Sana attitude natin, kagaya ng kay David. Ikaw yun eh. Sana patawarin na pa ng Diyos. Then, dahil alam natin na mali yung kasalanan, may correction. And correcting us where we have done wrong. Kasi kinunbik, medyo ano yan mali sige po, i-correct ko po. Para makabalik tayo sa tamang daan. At ito, tayo ay sinasanay. Paano mamuhay? It teaches us and trains us to live inwardly and outwardly. Isang bagay na magandang pagtuunan ngayong taon, yung pong tinatawag na inner life, yung self, no? Yung loob. Kasi doon na-form si Christ eh. Na maaaring nami-memorize natin ang scripture, no? Panalangin ko, maaaring nagsisilbi tayo sa Diyos. Pero ang napakahalaga, habang ginagawa natin yon, nauhubog yung ating pagkatao kay Jesus. And that is, what? Inward. No? Inward living. Yung mga nakita natin na na nag-fall from grace, they fell. Bakit? Yung inner life na hindi tumugma sa wangis ni Jesus. So ang gamit ng scripture ay training. No, kaya kahit na matagal na tayong umatin dito, kung hindi naman nauhubog yung ating inner life, ganun pa rin. Walang maturity. Ganun pa din. Pwedeng nadagdagan na yung alam natin. We can quote verses. We can mimic the sermon. Ganito. May challenges. Di ba? Kaya natin ulitin yun. Nag-notes tayo at recorded pa. Maituro nga sa amin. Pero kung hindi naman tayo nauhubog, no? Yung ating kalooban, makikita sa panlabas siya. Bakit? Kasi sinabi ni Jesus diba? Malalaman niyo ang puno sa kanyang bunga. Kaya sana nga, panalangin ko, tayo nauhubog sa wangis ni Jesus. Lagi kong sinasabi, ang kalamansi, diba? Pag may dumaan sa pagsubok, kaya ako na naman nagawa yung ganito Hindi. Ang kalamansi, pag biniga, dapat ang lalabas, hindi buko juice. Dapat ang kalamansi, pag biniga, kalamansi juice ang lalabas. Diba? Ang lemon, pag biniga, lemon juice. Hindi guyabano juice. Ang Kristiyano, pag biniga, dapat, anong lalabas? Dugo, pastor. Biniga no? Pag biniga po tayo, dapat ang makikita po yung wangis ni Jesus. Challenging po yan. Kahit mga pastoran, kahit na mga lingkod ng Diyos, hirap po yan. Kaya napakahalaga, lagi tayong nagbababad sa salita ng Diyos. Sabi nga
Psalms 119. So, patapos na tayo. Sabi rito, how can a man keep his way pure? By living according to your word. Kasi challenging talaga, di ba? Yung sinabi ng terrible times. So, ito pala yung isang susi. By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Commands. Law. Written law. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ganda na sinulat ng psalmist, ano? Para mapangalagaan yung kanyang hakbang, tinago niya yung salita ng Diyos para pag kailangan, inilalabas niya. Yun yung purpose ng ng memory verse. Yun yung purpose kung bakit pagka nagko-quiet time tayo, ililista natin yung verse na rumihistro sa atin. Kasi, pag may pinagdaanan tayo, hindi papaalala sa atin ng Diyos yun. Papaalala sa atin ng Holy Spirit yun. Okay? So, bayaan po natin ang salita ng Diyos, tayo ay i-equip. Bukod po sa may ganansya, meron siyang kapakipakinabang sa buhay natin, ito yung punto niya, kaya may pakinabang siya, kasi tayo ay i-equip niya. May equip niya so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. And sabi nga sa Ephesians, no? And we'll end with this. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do works, good works, which God prepared for us in advance. Bawat isa sa atin, hindi lang po si Pastor Jay, hindi lang si Ate Len, hindi lang yung mga nagpapaawit dito, hindi lang sila Ate Helen, maging kayo, hindi man kayo involved sa ministry, meron nang hinanda sa atin ng Diyos na gagawin, na mabuting gagawin para siya ay maluwalhati. God has prepared good works for us to do so that people might be attracted to Him, so that people might notice Him. Uy, may Diyos ka nga pala, no? Yan. Pwedeng simple nga yan. Merong may sipon pag-pray. Pwedeng may pinanghinaan ng loob, encourage. Uy, alam mo, napakabuti mo. No? Alam niyo yung mga ganon, we just affirm someone, uy, nabibless ako sa sa ginagawa ko. Okay? So, mga bagay po na yan, good works, good words, pinrepare po yan sa atin. At ito, and I'll end with this, every good work is and should be the ultimate goal of a follower of Christ. Siya dapat at siya ang ultimate goal. Now, every good work is and should be the ultimate goal of a follower in Christ. Sino rin ang follower ni Christ? Taas ang kamay. Mga kapatid, kung follower tayo ni Lord, may hinanda na sa atin na gagawin. At para magawa iyon, napakahalaga, may hininga siya ng buhay sa atin para makita siya sa mga mabubuting gawa na yan. Kaya have the breath of new life through God's Word. Huwag tayo magpasindak sa challenging times. Patuloy lang po tayong tumanggap ng mga tamang turo at higit sa lahat, magpatuloy po tayo sa salita ng Diyos. Ngayong taong 2023 po. Ngayong taong 2023, tuloy lang tayo. Sabi sa katabi mo, tuloy lang tayo. Gusto mo nang hininga ng buhay? Tuloy ka lang sa salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon and let's receive the breath of new life. No, you have received the breath of new life by hearing His Word. You have received the breath of new life by meditating on His Word. Tuloy lang natin siya every day. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lahat and let's pray. So, expect po natin sa mga susunod na araw, linggo, kaya nga may alpha po tayo, no? Minsan nakakalimutan natin yung alpha, alam na natin, Word of God, prayer, o mamaya, Holy Spirit, alam na natin yun eh. Pero ang purpose niyan, ba't natin binabalikan? Kasi may good works na hinanda sa atin ng Diyos. Ako po, sama niyo po kami sa prayer ni Ate Lena, kasi may balak po kami i-alpha online. Alam naman natin, meron tayong mga kapatiran dito na nag-relocate sa probinsya. Okay, so willing silang mag-alpha. So kayo din po, pwede nyo gawin yan kung gusto nyo. Pero tapusin nyo po muna. Okay, tapusin nyo po muna. Meron tayong bubuksan na alpha, meron dito may hanap buhay.
gusto nila i-Bible study, simulan ng alpha and then simulan na yung first step. Ganun lang po. Kaya daanan natin siya, okay? Bakit? Dahil pinag-aaralan natin dito, Word of God. Kaya may hininga po ng Diyos siya. Amen? Let's pray. Lord, we thank you for the opportunity to have new life through your word. Salamat po. 52 weeks, 52 Sundays. We receive the breath of new life through your word. Kaya bayaan nyo ngayon 2024, patuloy po namin tanggapin yung hiningang nagbibigay ng buhay sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. May we continue to receive, Lord, life through your word. Lord, I just release life. Lord, yung mga salita, hindi na lang siya mananatiling titik, hindi mananatiling tunog. Salita, kundi, Lord, magbubunga po sa buhay ng bawat nakarinig ngayon. May we continue in correct teachings. May we continue in your word. And higit sa lahat, may we apply your word so that Christ-likeness may be formed in every one of us. Yan po ang panalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. God bless po. Sige ba, tayo po tayo lahat? Sino na bless? Amen. Yeah, let's worship the Lord. That's it.